kuan. Hindi, ang pag-aaralan natin ngayon ay tungkol sa sino ba ang mga anak ng Diyos. Ayan. Kailangan mahalaga malaman natin na sigurado tayong anak tayo ng Diyos. At paano tayo nakakasigurado na anak ba talaga tayo ng Diyos? Kung dito sa mundo, may mga palatandaan kung anak ka ba ng tatay at nanay mo. Tulad si Mateo. Anong dahilan? Bakit anak ka ng tatay mo? Anong palatandaan? Ngipin? Tapos sa mukha. Sa buhok. Yung kulay, bakit yung kulay iba? Naman mama. Ay kay mama. May ngipin. Si Piyang, anong palatandaan na anak ka ni Papa mo? Sa buhok. Kapag tumitingin ka kay Papa mo, nasabi mo talaga anak ako ni Papa. Kaya lang na rin. Hindi kayo nagsisisi na nakuha niyo yung ngipin ni Papa niyo. Hindi. Mabuti nga kaya gawa na kanya. Ikaw Sarah, Ipindi. pag tinitingnan mo si Papa mo, nasasabi mo ba na Papa mo talaga siya? O ano yung, bakit nasabi mong Papa mo siya? Sa mukha. Sa ugali. Iba rin yung ugali ni Papa mo. Mukha lang. Dili sa kanya. Ayan. Ugali din naman. Diba? Ganun ang kapag sinabi mong tatay mo siya, nanay mo siya, si Maybelline, no? Si Maybelline. Paano, anong ebidensya na si tatay ay tatay mo? Lahat. Katawan. Lahat. Katawan sa ugali. Lahat po Diba? tangki bibilin. May palatandaan yan na yung sinanay. Hindi. Sinong kwan, pinagmanahan ni nanay? Si Lola o si Lolo? Ay, si nanay ko pa, magaling yun. Yung, Sino ang pinagmanahan niyo? pan nga, pinagmanahan. Hindi na po naman pinagmanahan ko sa kanila. Wala naman. Wala naman daw. Wala. Sa ugali, sino? Sa ugali, si tatay. Si nanay Tatay. medyo maganda si nanay. Ganda. Tatay hindi. Sa itsura. Ewan ko, sura. Pero sabi ni Mama Uhing, kami magkakapatid, ako rin ang kumukha ni kananay. Mali ang Ayan. mukha. Sa ano. Pag sinabing mong nanay mo, tatay mo, may kahawig, Oo. mayroon lalabas na kahawig mo siya, kahawig mo sa ugali, kahawig mo sa ngipin, sa ilong, sa mukha, sa kulay. Ayan. Hindi pwedeng wala kang makukuha na katangian ng magulang mo. Kaya kasi ibang bansa, di ba sa Amerika, may lahing itim tsaka may lahing puti. Oh. Kapag Amerikanong puti yung asawa ng babae, biglang Amerikanong ay negro yung anak, magdududa na kagad. Hindi ko anak yan. Oh. Makikita kagad ang ebidensya na yun ay hindi sa kanya. Di ba? Bakit? Bakit kailangan may ebidensya? Para hindi maitanggi. Para hindi maitanggi na talagang tayo ay anak niya. Hindi maitanggi. Kunyari, si Mateo, hindi niya pwedeng sabing, Papa, hindi mo ko anak. Kitang-kita naman. Hindi pwedeng sabihin ni Kuya Marlon kay Mateo na hindi kita anak.
Kasi ngingiti lang si Mateo. Oh, sabi mo, Papa, hindi mo ko anak. Itong ebidensya, oh, yung ngipin ko. Di ba? Ganon din sa spiritual. Ganon din sa spiritual. Kapag tinatawag tayong anak ng Diyos, kailangan makita yung ebidensya na anak tayo ng Diyos. Diyos. Kailan tayo naging anak ng Diyos? Ano ang sinasabi ng Biblia na kailan tayo naging anak ng Diyos? Simula ng tinanggap natin si Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Binigyan tayo ng karapatan maging anak ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo kay Kristo dahil nagpapako siya sa krus. Dahil sa pagkapako niya sa krus, nagkaroon tayo ng karapatang maging anak ng Diyos na imposibleng mangyari. Pero dahil isinugo siya dito sa lupa, naghirap, nagdanas ng maraming pagsubok, pinako sa krus, nagkaroon tayo ng pagkakataon, karapatan, maging anak ng Diyos. Ngayon, sino ang pinakapanganay na anak ng Diyos? Di ba si Jesus Christ? Tama, Jesus Christ. Ngayon, bakit nasabing anak ng Diyos si Jesus Christ? Sa tingin niyo, bakit nasabing anak ng Diyos si Jesus Christ? May duda ba na anak ng Diyos Ama, si Jesucristo? Mayroon ba ditong duda? May nagdududa? Wala. Eh ang tanong, anong ebidensya na si Jesus Christ ay anak ng Diyos? Anong ebidensya na si Jesus Christ ay anak ng Diyos? Buksan natin sa 1 John chapter 2 verse 29. Kaya dito muna. Sa 1 John 2:29. Yan, basahin natin. Sino magbabasa? Gamit ito, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Oh. Ang gumawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Kagabi, ano yung topic natin? Walang Kristiyano na maibigin sa kasalanan. Walang Kristiyanong maswayin. Ang Kristiyano ay tinawag para maging masunurin. Tinawag para sumunod, hindi para tinawag para magpasaway o sumuway sa utos ng Diyos. Bakit? Si Kristo na ating pinakapanganay na kapatid at panganay sa muling pagkabuhay. Kung si Kristo ay muling binuhay, namatay, muling binuhay, yun din ang pag-asa natin balang araw. Tayo muling bubuhayin din. Hintay natin si Mateo. Ay, babawalin. Sige, hintay natin. Hintay natin para sayang mga kapakinig. Hashima. Ako. Ngayon, habang wala si Mateo, sigurado ba tayo na anak tayo ng Diyos? Nakasigurado ba tayo? Pag anak ng Diyos, kung sumusunod ka, ano, kung hindi ka naman sumusunod, hindi mo masabi.
Ano, ganyan sinibili na, katapat ng patuloy. Sige, ulitin ko. Yung binasa ni nanay. 1 John 2:29. 1 John 2:29. Kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos. Di ba? Tayo ay Kristiyano. Di ba? Kristiyano. Kung alam ninyong si Kristo ay masunurin sa kalooban ng Diyos, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Malinaw. Sabi dito, dapat din ninyong malaman na ang bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos ay anak ng Diyos. Kagabi, ano yung pinag-aaral natin? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mateo 28 yan. At hindi nagtatapos sa bautismo. Turuan ninyo silang sumunod. Di ba? Basahin nyo sa verse 20 yun. Turuan ninyo silang sumunod sa aking mga utos. Ngayon, ayaw natin yung ayaw ng Diyos. Gusto natin yung gusto ng Diyos. Yun yung palatandaan. Ganon. Yung sinasalita ng Diyos, yun din yung sinasalita natin. Yung desisyon ng Diyos, doon din tayo nagbabase kung paano tayo magdesisyon. Kaya nasasabi, di ba kapag, kanina, di ba si ate, nandiyan ba si ate? Sabi ni ate si Maybelline, tanungin nyo, yung ugali. Di ba? Minsan, hindi maitatanggi na anak, pag may bata dyan na nagpapasaway sa labas, ganyan, kanino bang anak yan? Tapos sasabihin, kay ganito yung anak. Ay, kaya naman pala eh. Di ba, ganun kagad ang nasabi? Kaya naman pala eh. May ebidensya na tayo ay matatawag na anak ng Diyos. Ngayon, hindi natin ito pinag-aaralan para meron tayong palabasin na hindi anak ng Diyos. Pinag-aaralan natin to para kapag nalaman natin na ganito palang anak ng Diyos, isikapin natin mapunta doon. Sikapin natin mapunta doon. Paano tayo mapupunta doon? Na tayo matatawag talaga na totoong anak ng Diyos. Magsisimula yun sa tunay na pagsisisi. Katulad ng tinuturo kagabi. Kailangan pumasok sa iyo ang tunay na pagsisisi. Imposible yan sa tao, pero posible sa Diyos. Kung ihilingin mo sa Diyos na baguhin niya yung puso mo, baguhin niya yung isip mo, magpakambaba ka ng totoo sa Kanya, papasok sa iyo ang tunay na pagsisisi. Pero kung titigasan mo yung puso mo, ito na yung nakasanayan ko, ito na talaga ako, malabong pumasok ang tunay na pagsisisi. Pero kung mauunawaan mo ang salita ng Diyos, hindi ka magbibingi-bingihan, papalamutin mo yung puso mo, magpapakumbaba ka sa harapan niya. Gusto ko pong magbago rin talaga kasi nakita kong maganda talaga ang tunay na pagbabago, may kapayapaan. Gusto kong maligtas ang aking kaluluwa. Ang Diyos, hindi niya pinapatigas yung puso niya sa mga taong nagpapakumbaba. Papasok sa iyo ang tunay na pagsisisi. Papasukin niya sa iyo ang tunay na pagsisisi. Kaya nga, ang pananampalataya nasa pakikinig ng pakikinig. Ngayon, habang nakikinig kayo, naniniwala ko na kahit papaano may naitatanim sa isip natin, sa puso natin, na magkukos sa hinaharap, na magtutulak sa'yo, na magsisi ka. Pero kapag tinuldukan mo na, ayoko makinig ng ganyan, ang Diyos, pag nireject mo yung kanyang salita, i-reject ka rin niya. Tandaan niyo yan. Sino ba yung salita ng Diyos? Si Kristo. Pag nireject mo yung salita niya, i-reject ka rin niya. Kasi yun ang nakasulat sa John 3:16 eh. Ang sino mang sumumpalataya ay maliligtas, magkakaroon ng buhay. Pero ang sino mang hindi sumumpalataya, mapapahamak. Hindi nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Kaya kung gusto mong hindi mapahamak, sumampalataya tayo ng totoo.
Kasi may pananampalataya na peke. Katulad kagabi, may tinuturo ko kagabi, may bautismo na peke. Nilublob ka lang sa tubig, pero wala naman yung tunay na pagsisisi. Pag ahon mo, ikaw pa rin yun. Nakuha ninyo? Kaya nga maraming binautismuhan. Peke pala ang bautismo. Bakit natawag na peke? Wala namang transformation na nangyari. Kung may tunay na pagsisisi, yung bautismo na yun, may transformation. Yan para tandaan ng totoong bautismo. May pagbabago, may tunay na pagbabago. Hindi agad-agad. Hindi agad-agad. Pero meron mabilis. Meron ding sakto lang. Meron sobrang tagal. Ganyan. Pero dapat pumasok ang tunay na pagsisisi. Anong susi? Para pumasok ang tunay na pagsisisi sa isang tao, magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Humingi ka ng tawad. Yung totoong paghingi ng tawad. Ayoko na ng ganitong buhay na makasalanan. Sabi mo, gusto ko na rin makapagbago. Ayan. Ang Diyos, tumutugon sa panalangin. Yung panalangin mo na yan sa Diyos, na gusto mo na magbago, gusto mo na magbago. Ang title dyan, ang mga anak ng Diyos. Tsaka ni Tato, anak ni Sani. Di ba? Pero pangkalahatan, kung tayo tinanggap natin si Kristo, tayo yung mga anak ng Diyos. Kung totoong tinanggap natin si Kristo ng totoo, tayo mga anak ng Diyos. Yan. Pag-aralan natin kung talagang tayo ay anak ng Diyos. Verse 1. 1 John chapter 3, verse 1. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Sino tinutukoy na Ama? Yung Diyos Ama. Yung Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Kung tayo mga anak ng Diyos, tayo iba na. Iba na ang pakikitungo sa atin ng mga sanlibutan. Iba na. Inuusig na tayo. Para bang iba na yung pakikitungo. Wala nang pakisama yan. Simula nung na born again na yan. Simula nung nag-hallelujah na yan. Simula nung nag-pastor na yan. Wala na yan. Kuminsan pag-iinitan ka ba? Bakit hindi nila nakikilala ang mga anak ng Diyos? Glory to God. Kasi hindi naman, yung mga anak ng Diyos, sinimulan nilang kilalanin ang Diyos. Kapag nakilala mo ang Diyos, ano bang palatandaan ng tunay na Diyos? Siya ay Diyos na mabuti, siya ay Diyos na makatarungan, siya ay Diyos na pag-ibig. Marami yan. Ngayon kapag nalalaman mo yan, ginagawa mo na yun. Ginagawa mo na yun. Taliwas sa ginagawa ng sanlibutan. Nakuha ninyo. Ngayon, yung gawain mo, kabaligtaran ng ginagawa ng sanlibutan, hindi talaga magkakasundo yan. Hindi yan magkakasundo. Kunyari si Mateo, marami kang kaibigan ngayon. Kasi sinasabayan mo sila sa ML. Di ba, Mateo? Oh. Pero simulan mong hindi ka na makikisabay sa kanila, tingnan mo, hindi mo nakasundo yung mga yan. Totoo yan. Bakit hindi ka na mag-ML? Hindi ka na ma-addict sa mga games na patayan. Di ba, patayan yan. O, nagmumura ka pa kapag napatay mo. Ano sa Pangasinan yung mura. Bam. Di ba? O, natututo ka magsalita na. Kaya, walang magandang dulot yung mga ganyang laro. Di ba? Ako, experience ko yan. Dahil dyan kami galing. Bago kami tinawag sa Bicol, kayo nakasaksi niyan. Di ba?
walang tulugan. Si nanay, di ba, nanay? Oh. Ano nang nangyari sa inyo? Walang tulugan. Walang tulugan. Oh. Nung adik ako nun sa larong ganoon, katulad na laro nila. Dati hindi ako nakapagsalita ng bobo, hindi ako nakapagsalita ng tanga, pero simula nung naglaro ako niyan, natuto akong magsalita ng ganoon, bobo, tanga. Di ba? Oh. Napakagaling ng strategy ni Satanas na ginagamit sa sangkatauhan. Ginagamit niya mga entertainment, yung mga libangan sa mundong ito. Lalo sa mga kabataan, yung mga next generation ngayon, napakalakas ng hatak ni Satanas. Kaya, natutuwa ko na nakikinig ngayon si Mateo, si Pia. Natataniman sila ngayon ng salita ng Diyos. Hindi man biglaan na matanggal nila yan, yung ginagawa na yan. Pero yung mga natanim na salita ng Diyos, yan ang magtutulak sa inyo balang araw na magsisi ng totoo. Yan ang magtutulak sa inyo. Kasi yan ang magpapaalala sa inyo. Ito yung tinuro ni Kuya Macho. Ito yung tinuro ni Pastor Mark. Pero, ang sabi ng Biblia, kapag napakinggan ninyo, hindi bukas ang pagsisisi, kundi ngayon. Ngayon ang pagsisisi. Kapag napakinggan ninyo ang salita ng Diyos, hindi bukas, hindi mamaya, kundi ngayon ang pagsisisi. Bakit? Sigurado ka ba nagigising ka pa bukas? May bilin, sigurado ka nagigising ka pa bukas. Mateo, sigurado ka nagigising ka pa bukas. Hindi yan pananakot. Pwedeng hindi na tayo gigising bukas, kaya ngayon na. Ngayon na. Ngayon, kung hindi ka nagsisi ngayon, nagising ka pa bukas, matuwa ka kasi mas binakabaan ng Diyos yung pagkakataon mo magsisi. Baka sasabihin mo, hindi naman totoo yung sinasabi ni, huwag mong susubukan ng Diyos. Yan ang mahirap. Kapag sinubukan mo ang Diyos, hindi naman totoo. Paano kung talagang hindi ka naginising? Di ba? Diyan tayo, huwag nating susubukan ng Diyos kasi iba rin magalit ng Diyos. Kinukutya mo ako ha. Okay, tuloy natin. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Hindi sila nagbabasa kasi. Kaya hindi nila tayo naunawaan. Ngayon kapag inaaralan mo, ayaw din makinig. Kaya hindi na naman tayo maunawaan. Ganun, hindi nila kinikilala ang Diyos. Glory to God. Verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Dati hindi. Tama ba? Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Dati hindi. Paano tayo naging anak ng Diyos? Dahil sa pananampalataya natin kay Kristo. Tinanggap natin si Kristo. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Yung hinaharap natin. Yung pangako ng Diyos na siya babalik, kukunin tayo, makakapiling niya tayo, hindi pa nahahayag yun. Nakakuha ninyo, yun yung pag-asa na tinatawag natin, pag-asa. Kung may pananampalataya ka, naniniwala ka na mangyayari yun. Okay. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya. Ano magiging katulad niya? Nung namatay si Jesus Christ, nung nabuhay si Jesus Christ dito, yung katawan niya na klase, may kasiraan din. Kaya nga namatay. Pero nung namatay, 3 araw nabuhay, binigyan ng glorified body. Katawan na hindi nasisira. Magiging katulad tayo ni Kristo. Pinapangarap ba natin yun?
Dito sa mundo, may sakit, may karamdaman, nangihina, napapagod, nalulungkot, minsan walang kapayapaan, na didepress ka. Pero yung pangako ng Diyos, tayo magiging katulad ni Kristo, magiging katulad niya. Hindi ba natin pinapangarap yun? Wala nang pagod, wala nang uhaw, hindi ka na magtatrabaho para lang may pambigas. Kapiling na natin ng Diyos. Pinapangarap mo natin yun. O ang pinapangarap natin yung dito sa mundo. Magtinda ako ng marami para maraming kita. Mag-aral akong mabuti para pag-graduate ko, maganda trabaho. Yun yung pinapangarap ng mga tao. Naliligaw ang mga tao ngayon. Dapat ang pinapangarap natin yung kinabukasan natin sa kabilang buhay, hindi yung buhay dito sa mundong ito. Hindi naman masama. Hindi na pangarapin din natin yung mga magandang buhay dito. Ang masama, yung naging number 1 natin yan. Mga yan, tapos number 2 ang Diyos. Nakuha ninyo? Okay. Tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Nakuha ninyo? Harapan natin makikita ang Diyos, ang Panginoong Hesus. Okay. Verse 3, kaya't sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap maging malinis tulad niyang malinis. Di ba pag-asa natin yun? Now, balang araw makikapaling natin ang Diyos. Ngayon, kung yun yung pag-asa natin, ulitin natin to. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis. Nagsisikap na maging malinis. Tulad niyang malinis. Ibig sabihin, simula nung naging Kristiyano ka, nandyan na yung pagsusumikap mo na hindi makagawa ng masama. Nandyan na. Ini-exercise mo na yung pagiging Kristiyano, yung pagsunod kay Kristo. Ulitin natin, kaya't lang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis, malinaw. Verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos. Anong kasalanan? Lumalabag sa kautusan ng Diyos, kalooban ng Diyos. Yan ang kasalanan. Kaya dapat binabasa natin ng yung Bible para makilala natin ang Diyos. Ito yung ayaw niya, ito yung gusto niya, gagawin ko to. Ito yung ayaw niya, hindi ko to gagawin. Ngayon, hindi excuse yung yung hindi ko alam kaya hindi ko nagawa. Sa Diyos, obra ba yung ganyang yung ganyang pangatwiran? Kunyari, humarap ka na sa paghuhukom. Hindi ko po kasi alam obra kaya sa Diyos yan? Hindi ko po kasi alam kaya hindi ko ginawa. Obra kaya sa Diyos yan yung ganyang pangatwiran? Dito nga sa mundo, hindi yan umuobra, di ba? Kapag may batas sa korte, pwede bang sabihin, hindi ko po kasi alam na na bawal pong dumaan dun. Obra ba yun? Kung sa batas nga ng tao, hindi na obra yun sa batas pa kaya ng Diyos. Di ba? Kaya, ang tao dapat magsikap matuto. Sa paanong paraan? Sa pakikinig, pagbabasa, at isagawa. Hindi mo lang siya napakinggan, hindi mo lang siya binasa. Isagawa mo siya. Useless yung alam mo yung batas, pero nilabag mo pa rin. Tama ba? Tama ba? Sabi, huwag kayong tatawid dito. Sa di ba? Sa mga traffic light. Useless na alam mo lang yung pula, pag nagpula yung traffic light. Alam mo na kapag pumula, hihinto. Useless na alam mo yun. Kung
dumiretso ka pa rin. Useless yung alam mo kung hindi mo ginawa. Nakukuha. Kaya kapag napakinggan mo, nabasa mo, gawin mo. Para hindi siya maging useless. Okay. Verse 4, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ulitin natin. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating kasalanan at siya'y walang kasalanan. Anong ibig sabihin yan? Si Kristo, ang mission niya dito sa lupa ay palayain tayo sa kasalanan. Palayain tayo sa kasalanan. Kasi ang tao, sinasabi hindi kaya. Pero nasulat sa Bible, sabi ni Kristo, nagawa ko, nakaya ko. Ini-encourage niya tayo na, kayo din, kaya nyo. Nakuha ninyo? Si Kristo, nagugutom din, nauuhaw din, napapagod din. Tawang tao si Kristo, walang pinagkaiba yung katawan natin sa Kanya. Pero, kinaya niya. Ibig sabihin, parang sinasabi ni Kristo, nung pumunta siya dito sa lupa, anong sinasabi niyo na hindi nyo kaya? Ikinaya ko nga. Kinaya ko nga eh. Tapos sinasabi niyo, hindi nyo kaya. Pares lang naman tayo ng katawan. Nagugutom din ako, napapagod din ako, napapuyat din. Pero baka ma-misinterpret ng ibang tagapakinig. Yung mga hindi natin magagawa sa pagsusumikap natin sa pagsunod kay Kristo ay tatakpan ng dugo ni Kristo. Kaya nga hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga gawa natin. Nakuha ninyo? Hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng mga gawa kasi wala naman talagang tao maliban kay Kristo ang talagang naka-perfect. Nakuha ninyo? Walang tao na naka-perfect maliban na lang kay Kristo kasi siya ang katuparan ng kautusan. Si Kristo ang nag-encourage sa atin na kaya nyo. Pero kapag mayroon tayong hindi nagawa, doon papasok yung grasya. Kaya hindi tayo saved by works, kundi saved by grace. Nakuha ninyo? Yun pupunuan yun ni Kristo. Kaya nga sabi, di ba kanina kaya't ang sino bang may ganitong pag-asa kay Kristo? 1 John 3:3, kaya't ang sino bang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap. Ulitin ko, nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Amen. Anong verse tayo? Verse 6, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sinong kanya? Kay Kristo. Tawag tayo ng tawag sa sarili natin, Kristiyano ako, born again Christian ako. Ang daming Christian nagbitawan ngayon. Catholic Christian ako ngayon. Church of God Christian. Di ba? Pero nasa iyo ba ang palatandaan na ikaw ay Kristiyano? Nasa atin ba? Ito panggising to, hindi to judgment, hindi to condemning, hindi to pangungonsensya. Ito ay panggising. Kailangan magising tayo sa katotohanan na kapag tinatawag natin ang ating sarili, Kristiyano tayo, anak tayo ng Diyos, kailangan, ito tayo, malinaw.
Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Dati nakaharap ka sa kasalanan, tatalikod ka na. Ang pagharap sa Diyos ay pagtalikod sa kasalanan. Ang pagtalikod sa Diyos ay pagharap sa kasalanan. Baliktad lang yan. Binabaliktad lang yan. Gusto mong hindi magpatuloy sa kasalanan, tumalikod ka sa kasalanan, umarap ka sa Diyos. Palapit ka sa Diyos. Hindi ka nagpapatuloy sa kasalanan kasi palapit ka sa Diyos. Pero kung gusto mo magpatuloy sa kasalanan, kahit sinasabi mong palapit ka sa Diyos, pero yung gawa mo, puro pagkakasala, nakatalikod ka sa Diyos. Kasi malinaw ng sinasabi, ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Diyan na pumapasok yung sinasabi kong nung binautismuhan ka, wala naman talagang tunay na pagsisisi na naganap. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga naliwanagan. Niloblob ka lang. Pag loblob mo, pagbangon mo, ako pa rin to. Ano bang ibig sabihin ng bautismo? Paglilibing sa dati mong pagka-tao. Kaya dapat nga ang requirements sa bautismo ay tunay na pagsisisi. Ngayon, kung sinasabi natin na bautismuhan na tayo, siyasatin natin yung sarili natin. Tunay kaya yung bautismo na tinanggap ko noon? Bakit kaya ganito pa rin ako ngayon? May bilin. Andiyan pa si ate. Andiyan pa si ate. Ate, may bilin. Di ba binautismuhan na tayo noon? Tanungin natin yung sarili natin. Tunay kaya yun? Nandun kaya yung tunay na pagsisisi? O nilubog tayo pag ahon natin, tayo pa rin yun. Si Mateo, hindi pa nababautismuhan. Kung gusto mo magpabautismo, kung gusto mo maging tunay yung pabautismo mo, kailangan pumasok yung tunay na pagsisisi. Si Sarah, palagay mo, tunay yung bautismo mo. Yung dati bang Sarah, wala na ngayon. Wala na. Nag-toothbrush na. Asan na si Piang? Ano yun? Dito, halika dito. Nakikakain ka pa ng mani? Minsan lang si tito nyo nandito eh. Dito kaya, Ibang topic yun yung sa pan. Ano Mateo? Uy, ito ulitin ko, hindi to panghusga, hindi to condemning. Kasi maraming nakaka-misinterpret eh. Nagko-condemn ka daw, nanghusga ka daw, nag-judge ka. Ito ay panggising. Kailangan magising ang tao sa katotohanan. Na kapag tinanggap mo si Kristo, kailangan may makitang pagbabago. Di ba? Tunay bang bautismo yung tinanggap natin noon? Tayo na makakasagot niyan kasi tayo ang nakakilala sa sarili natin. Nung binautismuhan ka ba, nawala ba yung dating ikaw na masama? Para kang ganito yan eh, para mas lalo maunawaan ninyo. Nung naligo ka, pagkatapos mo maligo, ano yung isinuot mong damit? Yung bagong damit na bagong laba o nung naligo ka, sayang tong damit na to. Isinuot mo pa rin yung dati mong damit. Ganun lang yun.
Inamoy sa Ha? Inamoy yung damit niya. Inamoy yung damit niya. O yung, Binali, kay binali. kunyari yung brief, sayang tong brief, side B naman. Ikaw yan mo. Di ba? Parang ganun yun. Sayang yung ligo mo kasi nung naligo ka, yung sinuot mo, yung dati mong damit na mabaho, pinawisan mo. Oo. Kaya ngayon, pag tabi mo sa upan, naligo ka ba talaga? Kasi naamoy yung damit mo eh. Na maasim. Oo. Di ba? Sinasabi mo, araw-araw ko naliligo, pero yung damit mo, hindi mo naman pinapalitan. Yun pa rin yung dinadamit mo. Parang ganun yung peking bautismo. Nagpabautismo ka, Hindi na naman. pero yung dati mo pagkatao, suot-suot mo pa rin. Nakuha ninyo? Nagpabautismo ka nga, sabi mo, tinanggap mo si Kristo sa nguso lang. Hindi sa puso. Yung dati mo pagkatao, nandyan pa rin. Kasi, bakit? Ulit-ulitin ko lang, walang tunay na pagsisisi. Kailangan humantong tayo sa tunay na pagsisisi. Amen ba? Okay, saan na tayo? Sa verse 6. Ulitin natin yan. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. Kaya nga, dapat kinikilala natin ang Diyos natin si Kristo. Napakahalaga yan na kinikilala natin si Kristo. Inaalam natin kung ano yung ugali niya, inaalam natin kung ano yung ayaw niya, inaalam natin kung ano yung gusto niya. Di ba? Kapag pinapahalagan mo isang tao, ikaw Mateo, nasubukan mo na bang manligaw? Ngayon, paano mo siya napasagot? Di ba inalam mo kung ano yung gusto niya? Tapos nung inalam mo yung gusto niya, yun ba yung hindi mo ginawa o ginawa mo? Ginawa mo, di ba? Ngayon, paano mo nagawa yun? Kasi inalam mo. Kinilala mo yung babae na yun kung ano yung gusto niya. Na, madali bang maintindihan yung ginagawa kong example? Ganon din sa Diyos. Para tunay na masunod natin yung gusto niya, alamin natin yung gusto niya. Kilalanin natin siya kung ano siyang klaseng Diyos. Nakakuha ninyo? Hindi natin pwedeng ipilit na ito yung gusto niya, ito yung gusto niya, ito yung gusto niya. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan magsaliksik tayo. Magbasa tayo. Makinig tayo ng makinig sa mga lingkod ng Diyos na nakakilala kay Kristo. Ngayon kapag napakinggan natin, ito pala yung gusto ni Kristo, ito yung gagawin. Ito pala yung ayaw ni Kristo, ito yung hindi natin gagawin. Kasi nga, tayo ay tinatawag na Kristiyano, kailangan alam natin yung pasikot-sikot kung paano ba maging Kristiyano. Nakuha. Okay. Verse 7. Mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Hallelujah, warning to. Sabi dito, mga anak, huwag kayong paninlang kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid tulad ni Kristo. Kaya nga dapat tayo mga Kristiyano, matuwid tayo. Hindi, yung isip natin hindi baluktot. Yung mga desisyon natin sa buhay nakabase kay Kristo. Yung pananalita natin nakabase kay Kristo. Ganon. Yung gawa natin nakabase kay